Puhang isang bahay at inanod ng rumaragas ang ilog sa Narvacan, Ilocos Sur. Hanggang 15 talampakan ang baha sa ilang bahagi ng Pampanga. Baha pa rin kahit wala ng bagyo sa ilang lugar sa Bulacan. Nako Julius, posibleng abutin daw ng hanggang 2 buwan bago tuluyang humupa ang baha. Spia, nararanasan niya ang pagbaha. Patuloy pa rin binabantayan ng otoridad ang water impounding station. Hindi naman nabago ang pag-ulan. Pagkakaroon ng malakas na bagyo na nagiging sanhi ng baha taon-taon sa ating bansa. Pero bakit tila nasusurpresa pa rin tayo at nagugulat kapag nagkakaroon ng pagbaha? Hindi ba dapat na imbis na tiisin ay gawan ng solusyon? Pero, teka, ano nga ba ang solusyon? Short-term solution. Short-term solution. Temporary solution. Maganda na yung 4 to 6 months. Sa tinagal na ng Pilipinas at sa dami na rin ng bagyong dumaan, hindi ba dapat ay naaral natin ang tamang solusyon? Hindi ba dapat ay naka-adapt na tayo at di na natin iniinda ang bagyo? O ang pagbaha? Pero bakit? Ano nangyayari? 4 months nang ginagawa namin yung drainage dyan, no? Linalaparan at tinataasan. Problema palaging naaabot ng tag-ulan kaya yung contractor minsan bumabagal ang trabaho, no? Walang kwentang kontraktor. Agad na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang dredging. We cannot continue to do this as a solution na every season magde-dredge tayo. Malulugi ang buong gobyerno kung yan lang ang gagawin natin. We have to find a long-term solution. Siguro hindi naman dahilan ng kawalan ng budget. Kasi meron kang logo na nagkakalaga ng 3 million at I Love Philippines video na ubod din ang mahal. Pero bakit? Putang inang bulok at korap na sistema. Bakit? Iyan ang tanong. I-resign na ako. Marahil sadyang matiisin tayo mga Pinoy. Di na natin alintana ang malalakas na bagyo at matataas na pagbaha. Isa sa mga kakayahan at karakter na nalinang at nahubog natin sa matagal na panahon. Ang pagiging masaya sa kabila ng lahat. Kaya naman imbis na solusyonan, masanay ka na lang.